4.5 billion pesos mula sa kabuuang 11.8 billion pesos na Confidential at Intelligence Fund ng Office of the President para po yan ngayong taon. At alamin po natin yung mga karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Tinapyasan ang confidential at intelligence funds ng Office of the President para sa fiscal year 2026. Ito ang kinumpirma ng Department of Budget and Management. Nasa 11.8 billion ang kabuuang confidential at intelligence fund ng Office of the President sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Pero mas mababa ito ng 302 million kumpara sa 12.12 billion na confidential at intelligence fund noong 2025. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, sinusunod ng Malacanang ang umiiral na mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence fund upang matiyak ang pananagutan at transparency. Sinabi pa ni Toledo, nakasaad sa joint circular ng DBM at Commission on Audit ang mga alintutunin sa accounting ng nasabing pondo. Dagdag pa ni Toledo, obligado ang Office of the President na magsumite ng ulat sa House of Representatives at Senado upang masubaybayan ang paggamit ng nasabing pondo. Nilinaw din ng Department of Budget and Management na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng pangakong mas maingat at responsableng paggastos sa pambansang budget. Pakinggan natin si Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo. We just have to follow what is in the joint circular with the DBM and COA, so we have to follow those rules and regulations. That is the basically that we follow in terms of the accountability or accounting of the confidential fund and intelligence fund. And also, per our general provision, we need to report that to House of Representatives and Senate at the same time from the Office of the President. So it will be monitored accordingly. Okay. Nilinaw naman ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi lahat ng 11.8 billion na confidential at intelligence fund ay para sa Office of the President. Ayon kay Recto, nasa 4.5 billion ang confidential and intelligence fund ng Office of the President, kapareho pa rin ito noong nakaraang taon. Iginit ni Recto na nanatiling transparent ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President dahil direktang iniulat ito sa Senate President at sa House Speaker ng House of Representatives at sa Commission on Audit. Dagdag pa ng opisyal, ang pagsumite ng mga ulat sa mga nabanggit na institusyon ay nagsisilbing mekanismo ng pananagutan at pagbabantay sa paggamit ng naturang pondo. Sa kabila ng pagbaba ng Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President, marami pa rin kumukwestiyon dito dahil maraki pa rin ang nasabing pondo. Pakinggan naman natin si Executive Secretary Ralph Recto. I think it is transparent in the sense that the OP reports directly to the Senate President and to the Speaker of the House. So the OP submits reports to the House of Representatives and to the Senate President. Samantala, siniguro naman ng gobyerno na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong 2026 kahit tinapyasan ang pondo sa flood control project para sa taong ito. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, na ganitong mga nakalipas na taon tinatayang nasa 3/4 ng gross domestic product ng bansa ay bunga ng consumption spending. Base anya sa kanilang pag-aaral, mananatili ang consumption spending na ito na susuportahan ng employment, growth at remittances. Sa susunod na taon naman, inaasahan ang rebound sa consumer confidence sa bansa na magreresulta na paglakas ng consumption spending. Una nang inihayag ni Balisacan, lalago ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Kaugnay nito, inihayag din ng Department of Budget and Management na hindi ganap na inalisan ng pondo ang flood control projects. Ayon sa DBM, mayroon anyang inilaan na 15.7 billion sa ilalim ng foreign assisted project para sa pagpapatuloy ng mga kontratang dapat sundin ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.